Itinuturing nga po ngayon mga idol ang Golden State bilang isa sa pinakamainit na team sa pagkapanalo nila ng 9 na beses sa huling 10 laro. Isang beses pa lang nga silang natalo dito at yan yung hindi naglaro si Jimmy Butler dahil sa injury. Kaya dahil sa pangyayaring ito, simula sa pagiging top 11 umangat na nga sila sa top 6 na may record 36 wins, 28 losses, which is ito ang pinakamataas nilang pwesto simula nang gumawa ng trade. Pero hindi rin naman dito hihinto ang Warriors dahil ayon sa prediksyon, maaari pa nga pong umabot ang Golden State hanggang sa ika-4 na pwesto. Alam naman nga ninyo na isa ang kanilang team sa may pinakamadaling game schedule bago matapos ang regular season. At as of now, 3.5 games lamang ang kalamangan sa kanila ng top 4 na Memphis. Meron pa rin naman silang natitirang 18 games para mahabol ito bago pa magsimula ang playoffs. Kumpara sa mga teams na nasa itaas ng pwesto kagaya ng Houston at Memphis, di hamak na mas madali ang Golden State na mga susunod na laro kaya hindi talaga malabo na mangyari ang ganitong klaseng senaryo. Samantala, simula nga po ng maagang umalis si LeBron sa naging game ng Lakers at Boston, marami ang nangamba sa kanyang kalagayan dahil sa una, inilabas na balita ni Dave McMenamin na kakailanganin nga daw nito ng multiple weeks para makarecover. At base kay Shams ngayon sa ESPN, kakailanganin lamang ni LeBron ng 1 to 2 weeks na pahinga para makarecover since hihintayin muna nitong kumalma ang kanyang injury. Ibig sabihin sa kalagitnaan ng Marso, makakabalik agad ito. Hindi rin naman out for the regular season dahil mismong si LeBron na ang nagsabi na makakapaglaro ito sa huling games nila bago ang playoffs. Kaya no choice ang Lakers kundi maghanap ng papalit sa kanyang pwesto. And speaking of player mga idol, ayon sa balita ngayon, meron nga pong ibinalik ang dating sentro, ang G-League ng Lakers sa katauhan ni Kyler Kelly. Ayon sa balita, binigyan nga ito ng South Bay Lakers matapos lamang ang kanyang brief stint sa Dallas Mavericks bilang two-way player. Para nga sa kaalaman ng lahat, hindi rin naman makakapaglaro ito sa main team ng Lakers dahil G-League lamang ang kanyang kontrata. Sa kabilang banda, naputol na sa wakas ng Boston Celtics ang kanilang lose streak sa Lakers pagdating sa regular season series. Matapos nila itong talunin kahapon na siyang isa sa mga rason ng paangat sa kanilang record na 46-18 bilang pangalawa sa East. Sa kasalukuyang kalagayan nila, mukhang mananatili sila bilang top 2 at maghihintay kung sino ang makakalaban sa first round. At kasunod ng pagkapanalo ng Boston, meron ngang binitawang mabigat na pahayag si Jason Tatum patungkol sa NBA matapos nitong sabihin sa media na mas maganda nga daw ang kalagayan ng liga kapag mahusay at competitive ang Los Angeles Lakers at Boston Celtics. Sa madaling salita, jackpot ang NBA dahil mas tinatangkilik ng mga fans ang kanilang mga laro, lalo pat marami ang umaasa na magkakatapat muli ang Los Angeles Lakers at Boston Celtics sa NBA Finals. Alam naman nga ninyo, ang dalawang team na ito ang pinakamalaking market sa buong liga kaya tiba-tiba talaga ang kita ng liga kung sakaling mangyari ang inaasahang paghaharap ng dalawang ito sa darating na Hunyo.